Nag-umpisa nga itong chapter 1092 sa scene sa Merijoa. Nakita nga natin na pinipigilan ng mga kawal ng Merijoa itong nagwawalang si Kuma. Hanggang sa biglangang umatake itong si Kuma ng Urso Shock. Sa lakas nga ng atake na to nakita nating naapektuhan itong ibang structures sa labas ng Pangea Castle. Pero bago pa nga ulit magpatuloy itong si Kuma, bigla na lang nagpakita itong Fleet Admiral ng Marines na si Akainu. Nagagalit nga itong si Akainu dahil nung isang araw nga lang daw nanggulo na sa Merijoa yung Revolutionary Army. At ngayon naman daw itong si Kuma na. Kaya naman hindi na nga daw hahayaan ni Akainu na makaatake pa itong si Kuma. At dapat na daw itong patayin. At dito bigla na ngang umatake si Akainu ng Hellhound. Kung saan similar nga sa nangyaring pagkawasak sa mukha ni Whitebeard, ganito rin ang nangyari kay Kuma. Though sugatan na nga nagawa pa rin makatakbo ni Kuma. At bago pa nga siya maabutan ng isa pang atake ni Akainu, gamit nga yung Devil Fruit niya tumakas siya ng mabilis paalis sa Merijoa. Nung makita nga ito ni Akainu bigla niyang naalala yung anak ni Kuma na si Bonnie. Ito nga yung time na kinausap niya si Bonnie bago mag time skip. Nagtataka nga siyang iniisip kung saan na naman papunta itong si Kuma. Dahil ngayon nga daw wala na sa kanya ang lahat. Sa kabilang banda naman nabalik na nga yung scene sa Egghead Island. Dito nakita nga nating patuloy na inaatake ng mga pacifistas itong mga mechanical sea beast. Itong Fabrio Pace naman napapalibutan na rin ng mga marines. Hanggang sa ipinakita na nga itong nagiging laban nila Luffy at Admiral Kizaru. Si Luffy nga nakita nating naka-snake man form na. Patuloy nga niyang inaatake itong si Kizaru. At nai-impress naman si Kizaru dahil sinabi nga niya na itong lakas daw ni Luffy siguradong malayo na kesa sa una nilang paghaharap. At undoubtedly nga daw na siya talaga ang tumalo kay Kaido. Hanggang sa biglangang tinanong ni Kizaru itong si Luffy kung bakit daw ba yung isang piratang katulad niya pinoprotektahan si Vegapunk. Bali hindi nga sumagot si Luffy. At instead tinanong niya rin itong si Kizaru kung bakit daw ba nila kailangang patayin ang isang matanda na katulad ni Vegapunk. Ang sinabi nga lang ni Kizaru hindi naman daw niya papatayin si Vegapunk dahil ilang taon na nga daw silang magkakilala neto. Kaya naman hanggat maaari nga daw wag mangiilam itong si Luffy sa misyon niya. At habang sinasabi nga ito ni Kizaru nakita nating bumuelo siya sa malayo at umatake ng pagkabilis-bilis papunta kay Luffy para sa isang napakalakas na sipa. Sinabi nga ni Kizaru na yung acceleration daw power. At ang naging resulta nga neto tumalsik ng malakas si Luffy. Tumalsik nga siya palabas sa Labo Pace. Habang lumilipad nga siya palayo yung katawan niya tumama sa Vega Force 1. Kaya naman nakita nga nating nasira itong Vega Force 1. Sila Franky, Bonnie at Lilith naman tumilapon. Pero bago pa nga sila makatakbo nakita nating hinarap sila ni Kizaru. Nung makita nga ni Kizaru si Bonnie ginrit niya to. At sinabing diba galit ka kay Vegapunk? Pues ngayon nga yung misyon ko patayin siya. Pero bago pa nga matapos itong si Kizaru sa sinasabi niya bigla na siyang inatake ni Bonnie na hindi rin naman ininda ni Kizaru. Dahil mabilis nga lang niya tong inilagan at sinipa itong si Bonnie papunta sa barrier. Kaya naman nakita nga nating sumabog itong si Bonnie. Nung makita nga rin ito ni Franky galit na galit tong aatake sana kay Kizaru. Pero bigla ngang nawala si Kizaru. Kaya naman tumawag nga sila Franky sa control room. Kakamustahin niya sana yung lagay ng mga ito. At bago pa nga siya makapagsalita nakita nating nakrak na pala nila Vegapunk yung password para patayin yung barrier. So yung hinahanap nga ni Franky na si Kizaru nasa harap na pala mismo ni Dr. Vegapunk. At bago pa nga may gawin itong si Kizaru kay Vegapunk nakita nating bumalik itong si Luffy nang naka Gear 5 na. Naging malaki nga siya at hinawakan itong si Kizaru. Nung makita nga ni Kizaru itong Gear 5 form ni Luffy na-curious ito na ganito daw pala yung itsura neto. Si Luffy naman nagagalit kay Kizaru dahil pinatalsik nga siya sa labas ng Labo Pace at kinailangan pa daw niya na pasukin yung barrier ng 2 beses. At sa huling panel nga ng chapter na to dahil nga sa transformation ni Luffy rinig nga sa buong Egghead Island ang Drums of Liberation. At dahil dito nakita nga nating nagbukas yung mata ng ancient robot.
Nagbukas nga ito na parang nagtitrigger na gagana na ito. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1092. Bali ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na nga natin itong pag-a-appear ni Kuma sa Merijoa. So gaya nga ng sinabi ko sa spoiler video natin na may idea ako sa kung bakit pagkapunta ni Kuma sa Merijoa umalis din ito kaagad. At sinabi ko nga na nakadepende sa makikita nating scene kay Akainu at Kuma yung magiging sagot. Mukhang tama nga yung hinala ko. Kung makikita nyo nga sa panel kung saan umatake itong si Akainu kay Kuma, nakita nga natin na parang nagising itong si Kuma o parang bumalik yung will niya. Evident nga dyan yung exclamation point sa conversation bubble niya. At coincidentally nga na nagising rin sa Egghead Island itong ancient robot. Bali ang dating nga para sa akin ng scene na to yes, na kay Kuma nga yung will ng ancient robot. Kaya nung time na unang nag-gear 5 si Luffy sa laban niya kay Rabluchi, biglang na-trigger itong si Kuma na nasa Revolutionary Army at pumunta sa Merijoa. At dahil nga sa parang bumalik na sa katauhan niya itong si Kuma ngayon dahil sa atake ni Akainu, nabalik na nga ulit sa ancient robot itong will niya. So kung naguguluhan nga kayo, ipapaliwanag ko na lang to sa next video natin. Sa part naman ng naging laban itong Snakeman Luffy at ni Kizaru, sa tingin nyo na bakit ginawa pa ito ni Oda? Bakit niya ipinakitang nag-transform pa itong si Luffy sa Gear 4 Snakeman? Kung pwede naman niyang instantly na gamitin na ang Gear 5. Bali sa tingin ko nga para ipakita sa atin yung level ng bilis ni Kizaru. Dahil we all know na itong Snakeman nga yung parang speed form ni Luffy. Mas mabilis nga siyang gumagalaw kapag naka-Snakeman form. Nakita naman natin yan during sa naging laban niya kay Kaido. At syempre sa naging laban niya kay Katakuri. Kaya naman itong pagpapakita nga ng diferensya sa bilis ng Snakeman form na halos hindi napansin ni Luffy si Kizaru statement lang na mas far superior yung speed ni Kizaru kesa kay Luffy. At pinatunayan din naman yan ni Kizaru. So gusto ko lang i-comment itong atake ni Kizaru na bumuelo pa siya para sa isang malakas na atake. At sinabing yung speed nga daw power. Which is totoo naman. Dahil mas nagiging malakas nga ang isang atake kung sasamahan mo pa to ng bilis. Anyway, sa part naman ng Vega Force 1 na nakita nating si Rana, obvious na ngayon na ang plano ni Oda ang gamitin na itong ancient robot para sa pagtakas ng Straw Hat Pirate sa Egghead Island. Pero bago nga ito mangyari, makita muna sana natin yung kakayanan netong ancient robot. Gaya ng ano bang nagagawa neto? Nakakalipad ba to? Nakakagawa ba to ng malalakas na atake at kung ano-ano pa? Bali dahil nga sa pagre-reveal na gumagana na itong ancient robot, mukhang masasagot na nga rin yung isang misteryosong nakapalibot dito. At ito nga yung kung ano yung power source niya. Dahil in chapter 1067 nga as per Vegapunk, sa ancient robot nga daw na to inspired yung Vega Force 1. Na-replicate nga daw niya ang lahat sa ancient robot na to maliban lang daw sa power source neto. At ito nga yung magandang topic para sa next chapter. Dahil pwede na nga natin malaman kung yung Drums of Liberation ba talaga yung power source neto o hindi. Pero sure naman tayo na related sa Gear 5 ni Luffy yung power source neto. Since gumana nga ito nung narinig niya itong Drums of Liberation. Diba? Bali kayo ba? Ano bang idea nyo sa kung bakit nagising bigla itong ancient robot? Ano kaya possibly ang power source neto? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Anyway, dito na nga nagtatapos itong maikling chapter review natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1092. Yung mga hindi nga natin natalakay, syempre gagawa na lang natin ng separate video. So yun lang, peace!